Sa nakaraang video, tinalakay natin ang church in Smyrna. Sa video na ito, tatalakay naman natin ang church in Pergamos. Dahil nga ang 7 churches in Asia ay symbolic at ang pangalan ng mga churches dito ay meaningful, alamin natin ang kahulugan ng salitang Pergamos sa Greek. Pergamos means marriage or union. Ang church na ito ay ikinasal sa sanlibutan. Ibig sabihin, ito ay naginang kaisa ng sanlibutan. Ang church ay maaari nating maihalin tulad sa isang bangka. At ang sanlibutan naman, sa karagatan. Normal lang na nasa dagat ang isang bangka. Subalit, hindi normal na ang tubig mula sa dagat ay makapasok sa loob ng bangka. Dahil kapag nagkaganon, hindi magtatagal ay lulubog ang bangka. Sa katulad ding paraan, ang church ay nasa sanlibutan dahil ito ang mundong ginagalawan ng church. Subalit, hindi na ito normal kung makakapasok ang sanlibutan sa church. Ang church in Pergamos ay ang church kung saan ito ay naging kaisa ng sanlibutan. Therefore, ang church in Pergamos ay ang worldly church. Sa nakaraang video, malinaw nating natalakay na ang church in Pergamos ay tumutukoy sa mga mananampalataya na nakaranas ng pag-uusig sa ilalim ng mga Roman emperors mula noong end part ng 1st century hanggang sa early part ng 4th century. Natalakay din natin na ang pinagmulan ng lahat ng mga pag-uusig ng mga emperors ay walang iba kundi si Satanas. Napagtanto ni Satanas na lalo niyang inuusig at pinapatay ang mga Kristiyano, lalo itong dumadami. Kaya nang mapansin ni Satanas na hindi epektibo ang persecution upang puksain ang church, nag-iba siya ng estratehiya. Nag-iba siya ng estratehiya mula sa panguusig tungo sa pagtanggap sa mga Kristiyano. Ito ay maaari nating maihilin tulad sa isang taong nais patayin ang isang babae. Subalit, masyadong mailap ang babae at hindi niya ito mapatay-patay. Kaya nagbago siya ng kanyang strategy. Sinabi niya sa babae na, "Will you marry me?" In like manner, ganito din ang nangyari sa history. Binago ni Satanas ang kanyang strategy from persecution to accepting Christianity as the state religion of Rome. Bibigyan ko kayo ng maiksing background. Sa panahong yaon, si Constantine ang emperor ng Rome. Isang gabi, si Constantine ay nagkaroon ng isang panaginip kung saan nakakita siya ng isang krus. At sa krus na yaon ay may nakasulat, "Sa pamamagitan ng tandang ito, manakop ka." Kaya nilagyan niya ng tanda or sign ng krus ang mga kalasag ng kanyang hukbo at maraming mga labanan ang kanyang napagtagumpayan. Pagkatapos, natuklasan niya na ang krus pala ay tanda ng Kristyanismo. At dahil dito, tinanggap niya ang Kristyanismo bilang ang pambansang relihiyon ng Roma. Hinimok niya ang mga tao na magpabautismo. At kung sino man ang mababautismuhan, ay bibigyan ng 2 puting balabal at ilang piraso ng pilak. Dahil dito, napakaraming mga tao ang nabautismuhan at tinawag na Kristiyano. Subalit, sila ay mga Kristiyano lamang sa pangalan dahil hindi sila nabautismuhan dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sila ay nabautismuhan dahil sa balabal at pilak na kanilang matatanggap. Simula noon, ang church ay naginang paghahalo ng mga mananampalataya at ng mga hindi totoong mananampalataya. Ang church ay naikasal sa sanlibutan. Yaon ay naihalo sa sanlibutan. At dahil nga marami ang hindi totoong mananampalataya, dito na pumasok ang priestly system o sistema ng mga pari. Bakit nga ba pumasok ang sistema ng mga pari sa eksena? Try to consider. Ang tunay na Kristiyano ay marunong manalangin, marunong magpahayag ng salita ng Diyos, marunong sumamba sa Diyos. Subalit, dahil nga marami ang hindi totoong mananampalataya, pumasok ang mga priest upang pangunahan, turuan, at akhayin ang karamihang quote-unquote members ng church. Nung ang miyembro ng church ay ang mga totoong mananampalataya, hindi nila kailangan ng pari. Dahil nga lahat ay marunong mag-function bilang ang mga tunay na Kristiyano. Sila ay marunong manalangin, magpahayag ng salita. Sila ay umiibig sa Panginoon. Sila ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi nila kailangan ng pari. Ngunit dahil sa mga hindi totoong mananampalataya na nakapasok sa church,
kinailangan ng church ang mga pari. Ngayon, binanggit ng Panginoon sa church in Pergamos na taglay ng ilan sa kanila ang pagtuturo ng mga Nicolaitans. Ang mga Nicolaitans na binabanggit dito ay tumutukoy sa mga pari. Sa Griego, ang salitang Nicolaitans ay binubuo ng dalawang Greek words, Niko at Laos. Niko means conquer or above others. Laos means common people or laity. Kaya pag pinagsama, Nicolaos means conquering the common people or climbing above the common people. Kaya ang Nicolaitans na binabanggit dito sa Book of Revelation ay tumutukoy sa grupo ng mga tao sa church na tinuturing ang kanilang mga sarili na mataas sa mga pangkaraniwang mananampalataya. Kinikilala nila ang kanilang sarili bilang mga taong may mataas na posisyon sa church. Sa madaling salita, sila ang mga tao na nagsasagawa o nagpa-practice ng hierarchy kung saan may mga tao na entitled na mag-serve at taglay nila ang posisyon sa church. Ngayon, sagutin naman natin ang tanong na ito. Bakit kinapupuotan ng Panginoon ang works of the Nicolaitans? Kinapupuotan ng Panginoon ang works of the Nicolaitans dahil pinapatay nito ang function ng mga miyembro ng katawan ni Kristo. Dahil sa hierarchy na ito, nagiging passive at dormant ang mga members sa church. Sila ay nagiging mga suking tagapakinig lamang ng sermon ng mga pari. Ang nais ng Diyos sa pasimula pa lamang ay ang lahat ng kanyang chosen people ay maglingkod at mag-function bilang mga spiritual priest, bilang mga spiritual na saserdote. Ito ay sinasabi niya sa Exodus 19:6 na ang kanyang bayan ay kaharian ng mga saserdote. Nais niya na lahat ng mga mananampalataya ay maging mga saserdote. Subalit dahil sa pagtanggap ni Constantine sa mga Kristiyano noong early part ng 4th century, marami ang mga unbelievers na naging miyembro ng church. At pumasok din ang mga gawa at pagtuturo ng mga Nicolaitans. Yaon ay ang mga pari. Sa panahon natin ngayon, kapwa sa Katolisismo at sa Protestantismo na mamayagpag ang gawain at pagtuturo ng Nicolaitan hierarchy sa pamamagitan ng priestly at pastoral system. We need to remember that we are not against any persons. Hindi tayo galit sa mga tao. Sa halip, dapat tayong magalit sa sistema kung nasaan ang mga tao. Sinasabi ng Biblia na the Lord hates the works of the Nicolaitans. Hindi sinasabi ng Biblia na the Lord hates the Nicolaitans. Kinapuputan ng Panginoon ang gawain ng mga Nicolaitans. Yaon ay ang works of the Nicolaitans. Subalit, iniibig niya ang mga Nicolaitans. Dahil mahal ng Panginoon ang mga tao at ang sangkatauhan. Nais niyang makalabas ang mga mananampalataya mula sa gawain na may kinalaman sa hierarchy. Dahil kinapuputan ng Panginoon ang hierarchy, yaon ay ang works of the Nicolaitans. Kaya ngayon, anong dapat nating gawin? Kailangan nating tulungan ang ating mga kapatid sa Katolisismo at mga denominasyon na makalabas sa sistema ng hierarkiya. Kailangan nating ipaalam sa kanila ang katotohanan patungkol sa mga gawa at pagtuturo ng mga Nicolaitans. At hindi lang taglay ng Church in Pergamos ang pagtuturo ng mga Nicolaitans. Taglay din ng ilan sa kanila ang pagtuturo ni Balaam. Si Balaam ang unang tao sa Biblia na ginamit ang kanyang spiritual na talento upang kumita ng salapi. Sinabi sa 2 Peter 2:15 na pinapahalaga ni Balaam ang salapi kapalit ang paggawa ng masama. Pinapahiwatig din sa Jude 11 na siya ay sakim sa gantimpala. Ngayon, bigyan mo ito ng pansin. Sa palagay mo ba, pumirma ng kontrata si Pedro para sa isang tiyak na yearly salary sa kanyang paglilingkod sa church in Jerusalem? Bago bumisita si Pablo sa Corinth noon, sa palagay mo ba ay tinatanong niya muna kung magkano ang kanyang matatanggap mula sa church in Corinth? Sigurado ako na hindi ito nangyari sa panahon ng mga apostol noon. Ang mga apostol ay dumepende lamang sa Panginoon para sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Wala silang hinihiling mula sa tao at hindi sila tumatanggap ng salapi mula sa mga hintil. Ngunit sa panahon ni Constantine, lahat ng mga naglilingkod sa Diyos ay nakatanggap ng mga sweldo mula sa kaban ng bayan.
Nagsimula ito in the early part of the 4th century. Ang pagtanggap ng salary or sweldo ay nagpapahiwatig na ang pamamaraan ni Balaam ay nakapasok na sa church. Ang pamamaraan ni Balaam ay walang lugar sa plano ng Diyos. Siguro kung tatanungin natin ngayon ang mga apostol kung magkano ang natatanggap nilang sweldo kada buwan, hindi kaya ito maging joke para sa kanila? Ngunit ngayon, ang kondisyong ito ay nagiging pangkaraniwan na. Kailangan nating tandaan na ang mga naglilingkod sa Panginoon at nangangalaga sa church bilang angkawan ng Diyos ay kailangang magtiwala sa Diyos at hindi sa tao. Dapat nating bigyang pansin ang mga bagay na ito sa harap ng Panginoon.